Importante yon na makahanap tayo ng environment na hindi tayo ida-down, hindi ipapaalala sa atin yung mga sakit na naranasan natin, kundi i-build up tayo at i-cheer up tayo. Yung kapag nakakaharap natin, yung napapangiti tayo, hindi yung nalulungkot tayo. Diba? So, importante yun yung mga tao sa paligid natin kasi kung yung tao sa paligid mo puro emo, ay talaga, kulang na lang mag-i-emo ka rin araw-araw. So, dapat mga positive thinker din yung mga nasa paligid mo, mga masiyahing mga tao, hindi yung mga malungkutin at marami rin pinagdadaanan sa mundo. Okay? Distance yourself, lalong-lalo na doon sa taong nakasakit sa iyo. Eh, marami kasi sa inyo, sinaktan na nga paulit-ulit, i-chat mo pa. Sinaktan na nga kayo paulit-ulit, i-stalk mo pa. Ano ba naman yan, Bessie? Alam mo na nga na sinaktan ng puso mo, minartilyo ng paulit-ulit, pagkatapos i-stalk mo pa rin. Sabi mo, binlock mo na, tapos gagawa ka naman ng dummy account para lang ma-check kung anong ginagawa niya. Huwag ganon. So, ibig sabihin, i-distansya mo yung sarili mo, lalong-lalo na dun sa mga tao na nakakasakit sa'yo. Lalong-lalo na yung tao mismo na nanakit sa'yo, i-distansya mo yung sarili mo, i-block mo, diba? I-unfollow mo, huwag kang nakikiconnect sa kanya kasi nga masakit, diba? Kakaloka.